tayo magsitayo. Huwagan din. Ayan, at patuloy tayong malabahan sa presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, muli sa umagang ito ay patuloy kami nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat sa lahat ng biyayang patuloy mong pinakakaloob sa amin. Salamat sa patuloy na paggising sa amin, sa pagbibigay ng panibagong pag-asa at kalakasan sa bawat isa. Ama, tunay nga na ikaw ay dakila sa bawat buhay namin sapagkat lahat ng mga pagsubok na pinagdaraanan namin ay tiyak na aming kinakaya dahil alam namin kasama ka namin. Ama, maraming salamat sapagkat kayo ang patuloy na nagiging sandigan ng bawat isa sa kahit anong pinagdaraanan ay tiyak na hindi mo kami iniiwan. Kaya naman patuloy kami nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng bagay na ibinibigay mo sa amin. Madalas hindi kami karapat-dapat pero patuloy mo kami minamarapat sa lahat ng yun. Ama, wala na kami mahihiling kundi binigay mo na lahat sa amin. Ito po aming samod dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. At patuloy po tayo magpupuri sa ating Panginoon. Handa na po ba kayo magpuri sa ating Panginoon? Ayan. At ang lahat ng handa ay pumapalakpak. Ayan. Sumisigaw! Ayan. At tunay nga na tayo ay patuloy na pinapalay ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Ayan. Hallelujah! Na
Panginoon, inaanyahan ko kayong itaas ang inyong mga kamay at ipikit ang inyong mga mata at patuloy tayong sumamba sa Kanya. Tunay nga na ang Panginoon ay tapat sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Amen. At tunay nga na patuloy natin nararanasan yun. Amen po ba? Amen. Kaya karapat dapat lamang na siya ay ating pasalamatan sa lahat ng iyon. Dahil patuloy niya tayong sinasamahan, patuloy siya nagiging tapat sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Patang mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo, wagas at walang kapatid. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri ka sa may tiyanan. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, lumalapit ka. Karapatan mo, Diyos. Karapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsamba, iyanan. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi ko sa sambahig. Aawitan kita at pupurihin.
salamat sa patuloy na pagpaparanas mo sa amin ng iyong kabutihan, ng iyong kadakilaan, ng iyong kabanalan. Ama, patuloy ka namin inaasam sa bawat buhay namin. Tunay nga na hindi namin kakayanin ang mga bagay-bagay kung hindi mo kami sasamahan, kung wala kami sa iyong piling. Kaya Ama, patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming pakasamahan hanggat sa matapos ang gawain ito. Tunay nga na ang gawain ito ay tagumpay sapagkat ikaw ang nakasentro nito. Ito lang po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, at maaari na po tayo magsibo. Ayan, sino na po ang pinagpala ng ating Panginoon? Ako. Ayan. Lahat tayo. Ayan po, lahat tayo. Amen po ba? Ayan, at sino naman po ang magbabahagi? Siyempre, yung nagsabi po ng si Nanay. Likod ng box ko. Para sa ating lahat. So, papasalamat na ako sa Panginoon kasi Itong week nga na to, lagi akong nakahiga kasi hihilo ako. Tapos yung dinadalahin ko na lang sa Panginoon Diyos ko. Kaya nga itong bukas, sana ngayon ako pupunta sa ospital. Kasi sabi ko, may Bible pala kami ngayon, kaya sabi ko, bukas na lang. Kaya yun, dinadalahin ko sa Panginoon na pag sumasang pakiramdam ko, higa ako, tapos nagdadasal na lang ako yun. Pag okay naman ako, bumabangon ako yun. Thank you, Panginoon. Amen. Ayan, tunay nga na ang Magaling ka na, Panginoon ang sister. ating matatakbuhan sa lahat ng bagay, no? At siya pa rin ang patuloy na mapapagaling sa atin, no? Minsan hindi rin kaya ng doktor na pagilingin tayo, pero si Lord kaya-kaya niya tayo pagalingin. Amen po ba? Amen. At sino mo magbabahagi ng kanyang pagpapala? Ayan, si Nanay niya. Thank you, Lord. Hallelujah. At tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. Dahil, ay sorry. Dahil ito po ako ngayon, nasa inyong harapan, nagpupuri at nagpapasalamat sa kanyang kabutihan. Nung Lunes po, hindi po ako naka-attend dahil tumatake yung kalaban. Pero salamat sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan. Kaya ito po ako ngayon, nagpupuri sa Kanya at nagpapasalamat sa Kanyang kabutihan. Dahil hindi niya ako hinayaan na maratay sa banig ng karamdaman. Kaya Lord, maraming salamat po sa mga biyaya at pagpapala. Salamat po sa kalakasan at sa pag-iingat mo sa aming lahat. Pero meron pong pagsubok talaga dahil yung brother husband ko, hindi na po, ang hirap na po niyang ispilingin talaga. Pag papainumin ko siya ng tubig, kailangan kong halos umiyak na ako para makiusap sa kanya para uminom lang siya. Kasi po, hindi siya pwedeng hindi iinom dahil baka ma-dehydrate na naman siya. Pero malakas pa po siyang kumain. Yun nga lang, kung ano yung gusto niya, yun ang kailangan ibigay mo sa kanya. Pero sabi ko nga, Lord, paano po ba ito? Mabuti sana kung lagi tayong may laman ang rep na kung ano ang gusto niya ay siya mong iluluto. Pero salamat sa Diyos dahil okay naman po siya. Yun nga lang talaga medyo masungit na siya. Kaya kailangan talaga yung mahabang pagpapasensya sa kanya. Dahil nung minsan nga po, maraming beses ko na po naranasan na nasaktan ako. Pinalot niya ako, yung hinagtak niya ako hanggang sa magkapasa-pasa ako. Pero hindi ko na lang po siya pinapansin. Kasi kung papansinin mo siya, kawawa din naman siya. Kaya kailangan unawain siya sa kanyang kalagayan. Mahirap po kasi na ilang taon na po siya nasa higaan. 7 years na po. Kaya talagang napakahirap ng kanyang kalalagayan. Pero salamat sa Diyos dahil patuloy pa siyang binibigyan ng buhay ng ating Panginoon. At sabi ko nga, siguro kaya hindi pa niya siya kinukuha ni Lord. Dahil
Siya na lang yung tagapamagitan sa amin kay Lord. Lagi siyang nagdadasal, maririnig mo yun. Sabi nga ng kuya ko, sino kausap niyan? Sabi ko, pabayaan mo na lang dahil may kausap yan. Yung kanyang una na may nakalagay na El Shaddai, Tsaka sound na na. nasa tabi lang niya yun, kung minsan nakaunan pa sa kanya yun. Ay, hinahanap niya yun lagi. Yung sound na. Kaya, sabi ko nga, salamat sa Diyos dahil kahit nasa ganong kalagayan siya, hindi pa rin siya bumibitaw. Kaya, Lord, maraming salamat po. God be the Lord. Ayan na. Ang Panginoon talaga nagbibigay sa atin ng kalakasan, no? At siya rin ang nagbibigay sa atin ng mahabang-mahabang pangunawa sa mga nangyayari sa buhay natin. Ayan na. Pero mga magpapatotoo? Ito Rose. Ayan. Mr. Luz daw po. Ay. Ako. Sige, sige. Ano bang papatotoo? Ayan, maraming salamat po kasi may papatotoo ko po umabot po ako ng 2021. Kasi kung mapapansin nyo, marami nang namatay nitong 2020. Napakapalad natin na umabot tayo ng taon na to, 2021, di ba? Ayan. Yun lang po ang pasalamat ko. Salamat po. Wala. Ayan. Oo nga naman, no? Mapalad tayo kasi buhay pa tayo. Maraming mga taong hindi nabinigyan ng pagkakataon Kahit ka na din. mabuhay at magising sa umaga. Amen po ba? Kaya yung hininga pa lang natin, no? Blessing na yan. Walang hahabol-habol na yan. Ayan. At patuloy po tayong magpupuri sa ating Panginoon at walang ibang gagamitin na maghahayag ng mabuting balita kundi si Brother J.R. Ignacio. Pagpuri sa Diyos natin. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your
lahat, Yahweh Shaddai, Panginoon, sa araw na ito kami po ay muling nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapasan sa aming buhay. Salamat po sa kalakasan, sa kalusugan, sa buhay at maging sa kaligtasan na nanggagaling sa iyo. Sa oras na ito aming dalangin, patuloy na po na pagpalain ng bawat isa. Patatagin kami sa aming pananampalataya at palalimin kami sa pagmamahal sa isa't isa. Tulungan nawa ang bawat isa sa amin na maging tapat sa iyo sa kabila ng mga hamon at pagsubok na dumadating sa buhay na ito. At patuloy kaming umaasa, Panginoon, na kayo ay mangungusap sa amin, kami iyong gagabayan at kami iyong patuloy na papaalalahanan upang manatili kami, Panginoon, sa iyong kanlungan. At sa oras na ito, Panginoon, sa iyo namin iniaalay ang lahat ng papuri, lahat ng parangal, lahat ng pagsamba sa banal na pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Ipapakapakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Okay po, yan. Inhale, exhale, and smile. Lamit sama po. Inhale, exhale, and smile. Yeah, praise the Lord, no? Pwede na kaya tayo magpasahe? Siguro wala pa rin. Bawal pa ba sa salon? Okay po, so salamat sa Panginoon, ano? At tayo po ay pinagtagpo muli dito sa tahanan nila Sister Queenie, ano? At tayo po ay patuloy na magnilay ng salita ng ating Diyos. Mark chapter 1 verse 14 to 20. Ito po yung gospel natin sa darating na linggo. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamalakaya ng tao." Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na si Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ang mga taong bahay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Sige po, pwede na po muna tayong maupo. Ayan. Salamat sa Panginoon at muli po tayong nakita-kita ulit. No? Pasensya na po sa medyo delay. Kasi may text na kailangan daw starting today ay dadaan muna ako ng office para kunin yung mission order. But subukan po natin yun na request kay Brother Boy kung pwedeng Saturday magawa yung mission order para diretso po dito. Okay po? So tuloy po tayo, ano, yung gospel po natin ngayon ay patungkol po sa umpisa na po ulit tayo ng ordinary time. At ang paalala ng ating simbahan, sa gospel po natin ngayon ay hindi dapat tayo nagsasawa na tumugon sa panawagan ng Lord. Hello, amen. Yung pinakakwento ng gospel natin ngayon ay si Jesus daw ay nag-umpisa na mag-preach patungkol sa message ng forgiveness, repentance and forgiveness. Yun kasi yung pinaka-message ni Jesus nung nag-umpisa siya repentance and forgiveness. Magsisi kayo sa inyong kasalanan upang kayo ay mapatawad, no? At napansin natin doon na hindi ito ginawa ni Jesus ng mag-isa. Kumbaga sa panahon natin ngayon, ang ginawa, nag-recruit siya. Tumawag siya ng mga magiging katuwang niya, tumawag siya ng mga magiging kasama niya para sa pagpapahayag ng mabuting balita, no? Dito sa gospel natin, ang tinawag niya sino? Yung magkapatid, si Peter at saka si Andrew. Andrew E. Si Peter at saka si Andrew, si James at saka si John. Pare-parehas na mangingisda. No? Kaya sinulat dito sa account ni Mark na sila po ay mangingisda sapagkat ang common naman talaga na kabuhayan doon sa lugar nila ay pangingisda.
pangingisda talaga. Pero ang pinapaalala doon, there is something important when it comes to fishing na pwedeng i-apply sa tao. Ano po, at ano yon? Hindi yung panghuhuli ng isda, o kaya panlalambat ng tao, kundi pag-gather ng tao papunta sa Panginoon. Hello? Amen. So yung pinaka-konsepto ng gospel po natin ngayon ay ito. Si Jesus, nung nag-preach siya, tumawag siya ng mga kasama niyang magsishare patungkol sa good news. Sa panahon natin ngayon, hindi pa rin nagbabago. Pakiramay ko tayo siya, kapatid. Kapatid. Ikaw ba ready rin Kapatid. na mag-share Na mag-share. patungkol sa mabuting balita? Okay po. So yun pa rin naman po yung challenge sa atin. Hindi po ito nagbago. Hindi ginawa ni Jesus yung kanyang preaching ng mag-isa. Naghanap siya ng mga kasama. So sa panahon na ito, mga kapatid, ang Panginoon ay sabi natin 2,000 years na nangyari ito, bumalik na siya sa langit, and yet the mission still continues, and Jesus is expecting us para wag tayong, wag tayong magsawa na mag-share patungkol sa kabutihan ng Panginoon. Amen. Amen. Okay po, so yan po yung dahilan kung bakit sa lahat ng pagkakataon as much as possible, ma-share natin ang Panginoon. Kahapon po, sino po naka-attend kahapon? Ay, nung Saturday. Ayun. Sensya na po, wala ako, kasi nag-request Sister Marcela na kung pwede punta ako doon sa kanila, sa Bugyas. Po. So, siyempre, dahil tayo, missionary, sige, go lang ng go. Balikan po yun, nagkaroon ng blessing doon. Yung blessing ng bahay nila kasi na-request ni Brother Isko, yung pumano na asawa ni Sister Marcelo, pwedeng i-bless ulit yung tahanan. So, ang ginawa naman nitong mga anak niya ay inimbitahan yung mga yung mga ibang kamag-anak na pumunta. Bakit? Unang-una, syempre para magkaroon kahit kaunti ng family gathering. Ayun yun. Kasi ang pangit talaga nung sabi natin, isa sa mga naging epekto ng ng 2020 nga ay yung bawal tayong magkita-kita. Bawal tayong magkita-kita. Bawal tayong mag-gathering. Sinamantala lang nila yung pagkakataon na makita yung isa't isa, kumustahin. And at the same time, syempre, pinaka-final nun, pag-usapan yung patungkol sa Panginoon. That's the very good thing paalala sa atin. So kahit sa anumang panahon, anumang pagkakataon, sana tayo nakakalimot na mag-share patungkol sa Panginoon. Mamaya po, after po nito, siguro mga alas 4, alas 5, ay punta rin kami doon sa tito ni Sister Rhea na pumanaw na. At syempre, bakit pupunta doon? Para i-share ulit, paalala sa mga naulila, sa mga mahal sa buhay nung pumanaw na mahal tayo ng Panginoon. Amen. So, ganun po yung mission natin. Hindi lang po mission yan ng mga pare, hindi lang mission yan ng mga, sabihin natin, mga katulad namin na preacher. Mission po natin lahat yan. Amen? Okay po, So, katulad nung sinasabi ni Father, di ba, naalala po ninyo yun kapag katapos ng misa. In the name, I now bless you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Go and preach the good news. Anong sagot natin? Diba? Usually nasagot, mauuna pa yung commentator, thanks be to God. Diba? Pero sa isip-isip ng mga umaten, kayo na Father, trabaho niya yan. Bakit papasa niyo sa amin? Nakapag-misa na ako, okay na yun. May mga ganon, pero hindi mga kaibigan. At yan naman po maganda, kapag ginagamit natin kung anumang resources na mayroon tayo para para i-preach ang salita ng Panginoon. Amen. We can use social media. Isa nga nakwento lang ni Joel Austin, yung isa sa mga attender niya, may pagkakataon na nagtatrabaho sa isang grocery store. Bagger siya. Bagger ang trabaho niya, hindi siya cashier ng bagger. Na takang-taka yung mga tao, bakit kung saan siyang lane ng cashier na naa-assign, bakit yun ang mahabang pila? Tapos yung naman, yung ibang yung ibang pilahan, kokonti yung pumipila. Sinasabi ng mga cashier, "Huwag kayo dito, doon kayo sa kabila, okay naman doon ang pila. Bakit dito pa kayo?" Takot-taka sila, At hanggang nalaman nila na ang pinipilahan pala yung bagger.
Pogi ba? Wow, ang gwapo. Ang ginagawa pala ng bagger, every time na bago siya lalabas ng bahay, yung may mga pre-name siya ng mga Bible verse, tapos kina-cut out niya yon. Tapos every time na naglalagay siya ng gamit doon sa yung mga pinamili ba, isasama niya yung isasama niya yun. Tapos bago niya ipasa doon sa may-ari, sasabihin niya muna, God bless you. Kaya pala. Siyempre, kung ikaw naman, di ba, stress ka, bibili ka lang sardinas, wala, noodles, wala. Mainit ulo mo kasi wala yun. Tapos, yung salubong sa'yo, doon sa, yung kapag palabas ka na ay napakaganda, pa mag-pray ka pa, tapos may paalala pang salita ng Diyos, di ba, sarap sa pakiramdam. Kaya mga customer tuloy, kung saan siya ma-assign, doon na pila. Kung binaw na naman utak ni Cedric, yes. Yun po yung isa po sa mga paraan sa atin. Actually, katulad ngayon, mga kapatid, ang dami ng, siyempre, mga iba't ibang mga sitwasyon, ang dami ng mga tawag dito, mga balita, mga kwento na kapag naririnig mo parang nagpapalungkot sa iyo. Tama, mali? Ang dami na pwedeng magpalungkot sa atin. Pero isa sa paalala sa atin ng Panginoon, sa halip na pag-usapan natin yung mga bagay na lalo lang dadagdag sa problema natin, magpapabigat ng kalooban natin, problema na nga natin, hindi pa natin maayos, problema pa ng iba, dadagdag pa natin. So parang ang paalala sa atin ng Panginoon, ang pinakamagandang pag-usapan ay yung patungkol sa mabuting balita na ginawa ng Diyos. Hello. Amen. Kaya pakiramay may karasya, kapatid. Pagkwentuhan natin si Lord. At kapag ang si Lord ang pinagkukwentuhan natin, maaalala natin kung paano niya tayo niligtas, kung paano niya tayo iningatan, kung paano niya tayo binago. Kasi kapag yan ang pinag-uusapan natin, napapaalala sa atin na, uy, nga pala, may Diyos, Hello? Minsan kasi itong totoo, nakakalimot tayo. Kahit minsan sabihin na natin na nag-a-attend tayo, nagsisimba tayo, nagdarasal tayo. May mga pagkakataon sa buhay natin nakakalimot tayo. Ganun talaga tao Sabi nga nila, ang tao ay marupok, madaling madaling lumimot. Yun lang kasi minsan ang kakayahan ng ating memory. Ewan ko po kung ilang gig yung ating utak, pero minsan ganun talaga Ilang gig kaya ang kaya ng ating utak, ang problema kasi kapag medyo hindi gaano, yung capability ng utak natin, lahat yan ay i-register sa short-term memory at na natatapon din. Kaya parang minsan kagagaling mo ng gawain, you are very inspired, sabihin mo naka-attend ka ng Saturday, inspired ka, parang tawag dito, blessed ka. Saturday yun Wednesday nakasimangot ka na naman. Kasi bago umabot yung Wednesday, siguro Monday na ubos na. Yung ganun ba? May mga ganun talaga. Natural weakness ng tao yan na tayo nakakalimot. Kaya isa sa mga paraan upang wag tayo tuluyang makalimot ay paalalahanan natin ang isa't isa. Amen. Amen. At kapag may conviction na parang tinatawag tayo ng Panginoon para paalalahanan ng isa't isa, then let's do it. Katulad po ng ginawa ni Jesus doon kay James, kay John, kay Peter, at kay Andrew, at sa iba pang mga disciples. Nung tinawag sila, na gusto silang gamitin ng Panginoon, nag-respond sila agad. Amen. At ang kagandahan naman kapag nagre-respond tayo agad, sinasamahan talaga tayo ng Panginoon. Hello. Amen. Ang problema lang kapag ang naging sagot lang natin ay mamaya na, next time na, bukas na lang, Siyempre, God is always giving us the opportunity, the privilege na tayo magamit ng Panginoon. Pero kung tinanggihan natin, anong gagawin ni Lord? Maghahanap ng iba na pwede niyang gamitin. Hello? At kapag gumamit ang Diyos ng ibang tao, ibig sabihin, yung ibang tao na yun ang pagpapalain, hindi tayo. So yun po yung isa sa mga paalala sa atin when it comes to our gospel po ngayon. Sabi ni Jesus, sumama kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Kaya pagka iniwan nilang kanilang lambat at sumunod sa Kanya. Okay po, so sa panahon ngayon, ang dami nating kinabibisihan, ang dami nating pinapollow.
Ewan ko po kung ilan po ang pinapollow niyo sa Facebook, sa Twitter, no? Kumbaga maraming kumukuha ng attention natin at minsan sa dami ng mga ginagawa natin sa araw-araw, sa dami ng kinabibisihan natin, nauubusan talaga tayo. Hello, tama mali, no? Nauubusan tayo na tila baga parang nakakalimot tayo. Pero salamat na lang may mga gawain na katulad nito, no? Na sinisikap natin na mag-gather pa rin sa kabila ng ating sitwasyon, sa kabila ng mga challenges na kinakaharap natin. Maraming salamat po, Sister Queenie, salamat po Sister Lina, salamat din po Sister Rose at Sister Jen, salamat din kay Frances na nandito, kay May at kay Cedric, no? Hindi po kasi magkakaroon ng gawain kung kung hindi tayo magko-commit na magpatuloy. Amen. Ang hirap naman, mag-isa ko dito, tatayo, tapos yung kausap ko yung pusa. Amen po ba? Diba? Naiintindihan mo ba? Diba? So, isa lang po yun sa paalala sa atin. Actually, yung gospel po natin yan is very simple. Yun lang naman po yung pinaka-message na sana wag tayong makalimot na na mag-share sa sa bawat isa. So dagdagan ko na lang po yung message natin nung nakaraan, itong last Sunday, Ang message po natin is actually patungkol sa ang celebration kahapon? Feast of Santo Niño. Yes, Feast of Santo Niño. So dagdagan na lang po natin mula sa gospel ng kahapon. Okay po? Feast of Santo Niño na kung saan yung gospel na nabasa sa atin, nagamit pala ni Sister Joyce nung nakaraan ay yung gospel nagugulat po. Pasensya na kayo. Okay po, yung gospel na nagamit kasi ni Sister Joyce nung nakaraan pala ay yung yung common na gospel na ginagamit worldwide. Pero nung Sunday kasi kahapon, Pilipinas lang ang may ibang gospel na binasa kahapon. Kasi sa totoo lang, Pilipinas lang ang nagdiriwang ng Feast of Santo Niño. Ang buong Vatican po, kasama ang Universal Church, hindi po yung gamit nilang gospel. Bakit na iba kahapon ang gospel dito sa Philippines? Philippines lang. Yun po ang dahilan kasi kaya may Feast of Santo Niño tayo. Naalala niyo po yung word na Epiphany? Yung ibig sabihin ng word na Epiphany ay pagpapakita or pagpapakilala. Okay po? Si Jesus po kasi ay nag-epiphany dito sa Philippines through the image of the Santo Niño. Kailan nangyari yon? 500 years ago. Okay po? Actually, kaya po naging Kristiyano ang Philippines. Kaya po naging Kristiyano ang Philippines sapagkat sa hindi sinasadyang pagkakataon, sila Magellan ay napadpad sa Pilipinas. Isa lang naman yung kanilang may mga intention sila noon ng kanilang conquest. Unang-una, kaya sila naglakbay mula sa Spain, sa Portugal ay para patunayan na bilog ang mundo. Ewan ko ba kung bakit nagamit yung bilog ang mundo doon sa ganun, pero wala namang kaugnayan yun doon. Okay po, para patunayan na bilog ang mundo. At ikalawa, para maghanap ng spices. Kasi katulad nila, tayo rin mahilig sa spices. Tanungin nyo na lang po, every time nandito tayo, Monday, di ba? Oo, di ba? Ayan, mahilig po talaga tayo dyan sa spices. Ewan ko kung may nagluluto dito, hindi nilalagyan ng bawang sibuyas. Ewan ko lang po, sino hindi gumagamit ng luya? Tapos pampagana. Di ba? So yan po, mahilig tayo sa spices at isa yan sa mga hinahanap ng mga Espanyol noon. Yun lang, naligaw sila dito sa Pilipinas. Pero isa sa mga dala-dala nila noon by history, sila Magellan sa kanilang barko, they believe that Jesus is our Lord and Jesus is our Savior. Kumalat na po 'yon, mula po sa Israel, nasa Rome, nasa Italy, nasa Germany, even sa Portugal at Spain, sila po ay na-Christianize ng panahon na 'yon. Actually, mga kapatid, para kaya naging mabilis yung pag-spread ng Christianity nung panahon na 'yon. Because they have used visuals. Okay po? Visuals. Yun po yung dahilan kung bakit sa ating sa ating simbahan may visuals.
Because sometimes there are things that we cannot explain through words na mas madaling maintindihan through visuals. Okay po? Halimbawa, sabihin ko po, mga tila. Ano sagot nyo? Naintindihan niyo po yung sinabi ko? Mga tila? O yun, kapag Pangasinan ka, naintindihan mo, kain tayo. Pero kapag ikaw ay Bisaya, ano daw? Ay, ampun sa ilo na Hindi natin naintindihan. Pero tignan nyo to ha. Tignan ito. Naintindihan nyo? Kain tayo. No? Mangan. Oo, di ba? Nga. Paano kapag paano halimbawa kapag may ibang lahi gusto niyong imbitahin ng kain, kaso ang problema baka dumugo ilong niyo kapag in-English niyo lalo na siguro baka Nigerian. Kapatid malapit na kamag-anak ni Sister Joyce halimbawa gusto mong imbitahin ng kain, paano mo sasabihin? Hello, Joe. Paano po? Minsan parang hindi mo alam paano mo sasabihin basta Ganun na lang. So hindi mo kayang i-explain dahil sa cultural barriers sa language, pero kaya mo siyang i-explain through visuals, pinapakita mo kung paano. Ayun, kaya naging widespread naging widespread ang Christianity noon because they have used visuals. At katulad ng isa nga po yung si Child Jesus na pinaka-paalala lang naman doon mga kapatid when it comes to pagiging bata ng Panginoong Yesus. Sa gospel po natin kasi nung kahapon, in-emphasize na maging ang mga bata kahit walang kamuwang-muwang, sila ay kabilang sa paghahari ng Diyos. Amen. Kasi yung gospel kahapon habang nagpipreach si Jesus, ang dami nakikinig. May mga tao namang nagdadala ng bata para ipabless. Mga bata, mga sanggol, sabi ng mga disciple, uy, mabihira kayo, panggulo kayo dito. Ano namang kinalaman ng mga bata dito? Wala namang alam yung mga yan. They cannot understand what Jesus is telling. Tama po? Try nyo po, di ba? Mga matatanda na naririto, kapag may batang sumisingit sa usapang matanda, anong ginagawa? Di ba? Pinapaalis. Kasi unang-una, anong business ng bata? Anong pakialam ng bata? At saka naiintindihan pa niya usapin na matatanda. So, hindi. So, parang ganon, ini-echipwera. Pero pera sa kanila ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na bata, i-echipwera na natin. Para sa mata ng Panginoon, they are precious. Pinag-aaral din sila ng Panginoon. So, yun po yung dahilan kung bakit maging sa church natin, pinapahalaga ng gusto mga bata, toddlers, even mga infants pa. Na sila po ay nakakabilang when it comes to baptism. Kasi bagamat hindi man nila ganap na nauunawaan ang paghahari ng Panginoon, pero dapat kabilang sila sa pinaghaharian ng Panginoon. Pinaghaharian ng Diyos. Amen? So, yun po yun. Okay, balik tayo dun sa kwento, when it comes to visuals, ang daming miracles na nangyari. At isa sa mga dala-dala nila Magellan, okay, balik tayo sa kwento. Okay po? Isa sa mga dala nila Magellan noon ay yung image ni Santo Niño. Na naniniwala sila na katulad ng nangyari sa Biblia na anumang unos ang dumating, sila ay iingatan ng Diyos. Kapag kasama nila ang Panginoon. Hello? Kanya po? Inuulit ko, kaya sila nagdala ng image kasi tuwing nakikita nila yung naaalala nila, kasama pala nila ang Panginoon. Hello? Kanya po? Kasi nga tayo madaling makalimot. Ako nga sa bahay sa ibabaw ng ref namin, nandoon yung picture ng mama ko, although last year na siyang pumanaw na. Pag nakikita ko yung mama ko, naalala ko, sabi ko, ma. Kanya po, yun yung kagandahan ng image na meron tayo, Yun din po yung dahilan kung bakit, napapansin ko lang naman, nung estudyante pa ako, sabagay, wala pa si Mayo, Nung estudyante pa ako, kasi ako madalas napipili ng teacher na maglinis ng lamesa niya. At doon sa lamesa ng teacher, di ba salamin yan? Laging may family picture. Asawa, anak, ganon. So, bakit nilalagay ng teacher? Siyempre, nung bata pa lang ako, alam ko na, it reminds her or him of his or her family. Diba, parang pagod na pagod ka. Iisa lang ang anak mo sa bahay nyo. Pagdating mo sa eskwelahan, 50 silang anak mo. Ang sakit sa ulo. Tama? Pero kapag stress ka na, makita mo yung pamilya mo, parang,
Ang sarap sa pakiramdam. Parang ang sarap umuwi na. Diba niyo po? So, ganun nakakapagpaalala ang images. So, ganun din kaya sila may dala. Kapag tinamaan sila ng malakas na unos, kapag sila po ay dumaan sa matinding bagyo sa gitna ng paglalayag nila, hindi sila matatakot sapagkat may paalala sa kanila. Nakasama pala nila ang Panginoon. No? So, nakarating sila dito sa Pilipinas at nagkaroon din po ng unang misa sa Limasawan noong panahon na yun, na kung saan hindi rin naman nagkakaintindihan ang mga Pilipino at yung mga katutubo at yung mga Espanyol ng panahon na yun. But through visuals nga, signs na ginagawa, ay nagkaroon ng idea ang mga Pilipino sa kanong pananampalataya ng mga Espanyol na dumating. At sabi ko nga po sa inyo, hindi man nagkakaintindihan ng mga Pilipino, mga Espanyols, ginamit nila visuals. Hello? Kaya naka-adapt sa culture at mabilis na nag-spread ang Christianity dito po sa Philippines. Probably, kung hindi po nangyari yon, isa sa matinding tendency, isa sa tendency kung hindi po nangyari kila Magellan 500 years ago, ang tendency, ang Philippines, majority ng Visayas, Mindanao ay Muslim. Galing Indonesia. Kaya pansin niyo po, di ba, tayong Muslim sa Mindanao? Galing Indonesia. Or hindi naman kaya, yung majority ng Luzon, northern part hanggang southern, ang ating religion ay Buddhist. Bakit? Anong meron sa taas ng Pilipinas? China. Okay po, no? China ang meron sa taas. Sa baba, Indonesia. So, ang tendency nun, kung hindi dumating sila Magellan, hindi ko pa alam kung ang tendency mga Budista tayo ngayon. Baka hindi Pilipinas ang tao. O baka pwede ako mag-preach sa inyo ngayon pero kalbo ako. Ano tayo lahat? Kalbo, tas may palalaking Beats. So ganun, yun po yung naging effect nun. Kaya pinayagan ang Philippines na magkaroon ng peace of dahil nag-epipany, nagpakilala si Jesus sa Philippines through that image. Okay po, kaya hindi rin natin ang mga kababayan nating Bisaya na ganoon na lang yung pagpapahalaga nila. Siyempre, paalala na lang sa atin na ang Diyos ay Espiritu. Okay, that image is just a representation. Amen po? So, ganun po yun mga kapatid. At sana ipagpasalamat natin na this year, 500 years na po tayong Kristiyano. Ang Philippines po Philippines, 500 years na po tayo Kristiyano. So, tawag dito, nagkaroon man ng mga diversification when it comes to faith orientation. Kasi alam naman natin, from a single church ay iwahiwalay. Pero epekto lahat yun, epekto lahat kung ano man merong church tayo ngayon, ano mang Christian denomination na meron tayo ngayon, effect yun nung nangyari 500 years ago. Nangyari sa Cebu, sa Limasawa. So, dapat daw nating ipagpasalamat yan. Amen? At syempre, isang paalala din doon, mga kapatid, yung gospel din po natin kahapon, yun nga, huwag nating echepwera mga bata. Amen? Huwag nating echepwera mga bata sa pananampalataya. Connecting doon sa last gospel natin, na na-share ko na po sa inyo, na isa sa mga paraan para wag ma-echepwera yung mga bata. Kung kayo man ay ninang, kung kayo man ay ninong, it is our responsibility na paalalahanan yung mga inaanak natin patungkol sa pananampalataya. Amen. Okay po, si ninong at ninang, kasi ngayon nag-iba na yung tawag dito, yung pananaw, na nagmimiso lang Santa Claus na lang every Pasko. Kaya nung last year, ang Pasko para sa mga ninong-ninang ay pas muna ako. Pas muna ako. Diyan muna kayo sa bahay nyo kasi bawal lumabas. Ganun, Pero ang pinaka-intention talaga nun ay yung mga magulang, yung mga godparents, sila po yung mag-guide doon sa bata para makilala ang Panginoon. Kahit bata pa lang. Amen po. So, yun lang po mga kapatid, Inhale, exhale, and smile. Sana huwag nating makalimutan ng ating bibig na nagagamit natin sa pag-share sa mabuting balita ng Panginoon at hindi po yung pag-share sa mga bagay na lalo lang naman makakapagpabigat ng ating po kalooban. Okay, palapakan po natin ang Panginoon. At tayo ay tayo. Yan, tayo. Amin naman namin Diyos na makapangyarihan sa lahat.
pong gathering sa umaga na ito. Patuloy po namin dalangin na i-bless mo po ang bawat isa sa amin. Especially yung mga personal intentions ng aking po mga kapatid na nararito. Alam po ninyo, O Diyos, ang kahilingan ng bawat isa. Ang kalusugan po ni Mr. Jen, ang pangangailangan po nila Sister Rose, ng kanyang mga anak. Ngayon din po, si Brother Jimmy, tinataas po Yes, namin Lord, sa inyo, yes. Panginoon, na siya po ay inyo pong bigyan pa ng sound mind, maayos na pag-isip, Panginoon, Yes, Lord. at maayos na kalusugan. Ganyan po kay Sister Lina na siyang nag-aalaga po at nagiging head of the family ng kanila pong buong sambahayan. Bless niyo po siya. Ganyan din po, Panginoon, patuloy mo rin pong magpalain Sister Queenie, O Diyos, sa kanyang pong kabuhayan sa mga tao, Panginoon, na kanya po nakakausap. Magsilbi nawa siyang pagpapala at mapagpala din nawa ang mga tao, ang mga tao na kanya nakakausap, Panginoon. Patuloy mo rin po silang i-bless sila Maya, sila Cedric, Panginoon, sa kanilang mga plano sa kanilang buhay. Bless mo rin po sila, tulungan, Panginoon, na maging matagumpay sa kanilang buhay at yung makalimutan sa inyo. Sa oras na ito, Panginoon, sinasama din namin sa panalangin ang aming mga kapatid, O Diyos, na hanggang ngayon ay nagre-recover dahil sa pandemic na ito, Panginoon. We are asking for your grace, Panginoon. Have mercy on us. Tulungan mo nawa, Panginoon, ang aming mga kababayan na hanggang ngayon, O Diyos, ay dumadanas ng mga matinding paghihirap na epekto ng mga kalamidad, epekto ng mga mabibigat na sitwasyon na dumaan sa aming bansa. We also pray, Panginoon, at patuloy mo rin po, O Diyos, na pagkalooban ng karunungan, ng kakayahan ang aming pong government na makapagbigay ng magandang solusyon upang sa gayon ay matulungan ang aming mga kababayan na mas makabangon ng mas mabilis. Maging dito po sa City of Baguio, bless mo po si Mayor Magalong, Panginoon, sa kanya pong pagmamanage dito po sa siyudad ng Baguio. Maging dito po sa Dominican kay Kapitana, Panginoon, ng mga kagawad. Bless niyo po sila, tulungan niyo po sila, Panginoon, na magampanan ng tama at maayos ang kanilang mga trabaho, Panginoon. At tulungan mo rin po, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa mga may mga personal intention pa po na naririto na hindi ko po nabanggit. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa, O Diyos, na kami po ay magkaroon ng kapayapaan, katagumpayan sa aming buhay. Sa oras na ito, Lord, we are also praying para sa kaluluwa ng tito ni Sister Rhea na pumanaw na. O baka kung may mga kamag-anak kami na pumanaw na rin, hindi man lang namin sila nadalaw dahil bawal bumiyahe. Lord, sumalangit nawa ang kanilang mga kaluluwa. At patuloy namin sinasama rin sa panalangin sa oras na ito na pagkalooban mo nawa ang aming mga isipan ng kakayahang alalahanin ang iyong mabuting balita. Yung mga pangako mo na nagpapalakas sa amin, yung mga himala mo na ginawa sa aming buhay na nagsisilbi naming inspirasyon para magpatuloy. Yung mga bagay, Panginoon, na tumatak sa aming puso na pwede din namin ibahagi sa iba upang palakasin ang kanilang kalooban. At sa oras na ito, aming dalangin, Panginoon, na lahat ng aming itinataas, dinadalangin sa iyo ay patuloy nga namin, O Diyos, inaangkin ng iyong tutugunin para sa bawat isa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. At sa oras na ito, O Diyos, ay binabalik namin ang lahat ng papuri, parangal, pasasalamat sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ang Espiritu Santo. Amen. Simpa, panapakan po natin ang ating Diyos. Pasalamat sa Diyos.
blessings, divine protection, power, power, power.